Matagal ng mga problema sa kakulangan sa gamit at tauhan, unti-unti na raw natutugunan ngayon ayon sa BFP o Bureau of Fire Protection. Payo naman nila sa publiko ngayong mainit ang panahon, hindi ang init ang pinakamalaking fire hazard, kundi ang kawalan ng kahandaan. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, gaya nga nung nabanggit mo, hindi pa nagsisimula ang Fire Prevention Month. Kabi-kabilang sunog na ang naitala ng Bureau of Fire Protection. Pero paano nga ba natin masisigurong ligtas ang ating sarili at ang ating tahanan sa posibilidad ng sunog? Sabi nga nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Pero kakasimula pa lang ng Fire Prevention Month, sunod-sunod na agad ang sunog na naitala sa unang 2 araw pa lang ng Marso. Nitong nakaraang taon, umabot ng mahigit 1,000 ang naitalang sunog, higit na mas mataas kesa noong 2013. Mainit. Hindi pa man daw opisyal na tag-init, pero sa panahong ito raw, ang dahan-dahang pagiging maalinsangan ng panahon, malaki ang ambag sa posibilidad ng sunog. Kung mainit na at nandyan din yung mga materials na pwedeng masunog katulad ng papel, yan ang fuel. And then yung oxygen is existing na sa surroundings natin. At a certain point, kung maghalo yung tatlo na tinatawag nating triangle of fire, pwedeng mag-ignite ang isang bagay even without human intervention. Another thing, dito sa pagpasok ng summertime, marami ang gumagamit ng mga electrical appliances natin katulad ng air condition, mga electric fan, doon na naman naaabuso or na nag-overload ang ating mga kababayan. Kung tutuusin daw, hindi naman ang init ang pinakamalaking fire hazard ayon sa BFP, kundi ang kawalan ng kahandaan. Napakadelikado yun kasi ito yung kumikitil ng buhay kasi hindi tayo handa. Kaya maraming natatrap kasi hindi nila alam ang gagawin nila. Kung ang sariling araw nating tahanan, inihahanda natin laban sa mga masasamang loob, bakit di raw natin gawin ito sakaling magkasunog? Ngayon pa lang daw, wag hayaang mabilad sa araw ang mga pwedeng maging mitsa ng apoy tulad ng pintura, gasolina o mga papel at isilid sa isang bodegang may ventilation. Itapon o i-donate ang mga gadget na sira o hindi na ginagamit. I-upgrade din ang electrical wiring sa bahay para masalo ang kakaining kuryente ng mga bagong biling appliance. Mainam din daw na mag-invest sa smoke alarm, sprinkler at fire extinguisher. Kung ang alcohol ay first aid para sa mga sugat, ang fire extinguisher ang maituturing na first aid para sa mga sunog. Pero paano ba ito gagamitin? Sir, ano ba yung dapat tandaan? Well, tandaan lang nila yung word na pass, P-A-S-S. P is to pull the pin. Ito yung pin? Yes, you need to pull the pin. Okay. And then you A is aim the nozzle. Okay, saan i-aim? I-aim yan sa base ng fire, no? Huwag sa ibabaw, dapat sa base, sa ilalim, no? Bakit pag in-aim ba sa ibabaw? Pag in-aim mo sa ibabaw ay masasayang lang, ano? Mas mapapadali pag dito sa base kasi yun ang source. Yes, doon nagsimula po. And then you have to aim the nozzle and then S is squeeze the lever. Pindutin ito. Pag pinindot mo yan, pag in-squeeze mo yan, lalabas yung chemical, and another S, side to side or sweeping motion doon sa base. Ang fire extinguisher, mainam kung nagsisimula pa lang ang sunog. Kung walang pambili, pwedeng gumamit ng basang kumot o tuwalya o buhangin. Kung kuryente ang pinagmula ng apoy, patayin ang circuit breaker. Huwag buhusan ng tubig, baka makuryente ka. Kung biglang nagliyab naman ang kalan, huwag po tayo magpanik. Okay, yung gagawin lang po natin is takpan ng takip na kayang i-cover yung surface ng nagliliyab na kawali. Kung walang takip, yung gagamitin po natin is tela o basahan na pwedeng i-cover yung surface niya. Babasahin po natin. Mas malaki, mas maganda. Minsan kasi naisip natin na pag inabot ng apoy ito, yung outlet ng LPG sasabog. Pero which is not, hindi totoo yun. Kasi ang mangyayari doon, ikukonsumo lang ng apoy yung laman nito. Pero itong tangke na to, hindi sasabog. Ayaw natin gumamit ng tela, pwede nating idiretso dito. Muna patay natin yung source ng fuel. Sakali pong nagli-leak yung tangke natin, buksan po lahat ng bintana, lahat ng pinto, ilabas po natin tangke. Sa labas, open space po natin pasingawin. paliwanag ng BFP, malaking bagay raw ang kahandaan ng publiko lalo't hindi maikakailang kulang pa rin sa gamit at tauhan ng ating mga magigiting na bombero. Sa tala ng BFP, nasa mahigit 500 munisipalidad sa buong bansa pa ang walang kakayahang rumesponde sa sunog. Mahigit 1,500 pang fire truck at mahigit 30,000 na tauhan ang kulang sa buong bansa. Unti-unti na raw napupunan ng kakulangan sa mga fire truck at mga gamit ayon sa BFP.
Inaano pa rin natin, nagtitrain tayo ng mga force multipliers. Ito na yung mga volunteers, tapos ito yung sa barangay. Kaya sila'y katuwang natin. We are more particular na mabago nga natin yung psyche na dapat maging fire safety conscious sila para sa ganun, wala na kaming respondehan na sunog. Yun ang pinaka-dream namin. At Jessica, no, sa unang 2 araw ng Marso, no, ay nasa 14 na ang sunog na itatala ng BFP. Yan ay as of 8:20 PM ngayong ikalawang araw ng Marso. Samantala, no, kung sakaling magkasunog, wag naman sana, no, pakiusap naman din ng BFP sa mga tao ay wag na makiusyoso, wag nang magmiron para makaresponde agad ang mga bumbero sa lugar at maiwasan ang sisihan sa huli. Jessica. Dano, paalala lang natin kasi ngayong mainit, no? Lalo na ngayong magtatag-init. Yung electric fan, yan ang isa sa mga madalas pagmula ng sunog kasi maliliit lang daw yung makina niyan. Mabilis yan mag-overheat. Di ba 24 hours madalas gamitin niya na marami nating mga kababayan. At huwag iiwang nakabukas na walang bantay. Kasi yan ho ang isa sa mga leading causes ng sunog. Mabanggit ko lang yung fire extinguisher. Ang problema dyan, Dano, taon-taon yata nag-e-expire yung mga fire extinguisher na yan. Tsaka parang racket ng mga bumbero, sila mismo nagbibente. Ang sinasabi sa atin ng BFP, Jessica, no, ay yung nakalagay na expiry, no, dun sa fire extinguisher. Yan ay hindi naman technically nag-expire yung chemical dun sa loob ng fire extinguisher. Yan ang sabi sa atin ni Colonel Marcial. Ang sinasabi lang minsan daw, paminsan-minsan alog-alogin yung fire extinguisher kasi merong tendency yung dry chemical, kasi dry chemical yung nasa loob, na mag-cake dun sa ilalim, kumbaga mag-settle siya at mag-cake dun sa pinaka-base ng fire extinguisher na kapag ginamit mo, baka hindi rin naman, wala ring lumabas. Tapos, ugaliin din daw na taon-taon ipa-service, taon-taon papalitan yung chemical o ipa-service yung fire extinguisher at kapag nagamit na, ipasuri na para agad malagyan ng dry chemical para sakaling kailanganin, gagana siya, Jessica. Tsaka, importante din yata na kailangan tama yung nabili mong fire extinguisher kasi may mga types yan may A, B, C, minsan may pang-industrial, iba yung pang-household, etc. Tama, Jessica. Dun sa mga maayos na fire extinguisher, usually, no, ang fire extinguisher ay capable yan of addressing tatlong uri ng sunog. Sunog sa papel, sunog sa grasa, at sunog sa kuryente. Sinasabi sa atin ng BFP, iba-iba yung approach dyan sa, kumbaga, kung paano mo apulahin ang sunog sa tatlong different sources na yun. Halimbawa, kung papel, pwede tubig. Kung grasa, mainam na buhangin na lang ang gamitin. Kung kuryente, patayin ang circuit breaker, wag lagyan ng tubig dahil baka makuryente ka, Jessica. Okay, kasi ngayong tag-init, mas mabilis hong magliyab ang apoy, kaya iba yung pag-iingat at pagiging alerto. I am ready pa rin ngayong magiging tag-init at 14 fire incidents in Metro Manila sa loob lang ng 2 araw. Ibig sabihin, average of 7 kada araw. Pangalawang araw pa lang tayo ng Marso. Ingat po at laging maging alerto. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.